masaya? Amen. Hallelujah. Alam niyo kapag ang Diyos ay kumikilos sa atin at kasama natin ang Diyos, anumang bagay na dala-dala natin ay kapag kasama natin ang Diyos, may express natin ang kagalakan sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Hallelujah. Ngunit mayroong mga bagay na bumabagabag sa atin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, huwag tayo manatili doon sa mga problema o mga bagay na ating kailangan. Hallelujah. Mga bagay na nagpapahirap sa atin. Hallelujah. Sapagkat, hallelujah, ang lahat ng bagay alam na ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga doon sa book of Matthew, chapter 6, tayo, hallelujah. Chapter 6, hallelujah. Hindi ako nagkamali. Hallelujah. Sabi ito, hallelujah. Ito sa verse 8, hallelujah. Sabi na, dito, huwag na kayong magsigaya sa kanila. Sapagkat yun yung ulit-ulit ng panalangin. Pero dito na tayo sa verse 8. Sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. So, alam na ng Diyos yung mga bagay na ating hinihiling. Sabi dito ng ating Panginoon, hallelujah, huwag na kayo yung magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. So, alam na ng Diyos ang ating mga kahilingan. But there is things na bakit hindi natin ito nakamit, mga kapatid, or nakamit ng iba, or ang iba ay hindi nakamit mga bagay na ito. Mayroong isang bagay na ating pag-uusapan sa oras na ito. At dalhin ko kayo sa isang kaisipan, mga kapatid, at hindi natin patagalin. Ang ating pag-uusapan, hallelujah, kaisipan, hallelujah, na common na pananalita, isang salita lang ito, mga kapatid. Faith. Pananampalataya. At ito ang ibinigay sa atin ng Panginoon. At alam nyo, napakahirap gumawa ng ganitong mensahe sapagkat sa tao ay napakahirap. Ngunit sa Diyos ay kapag ang Diyos ay nangusap, ang Diyos ay napaka-simple lang magpaliwanag ng Panginoon. Hallelujah. Kaya purihin ang Diyos sa ating mga kapatid sapagkat hallelujah. Ang ating text, dito tayo sa 1 Timothy 1:19. Hallelujah. Pasensya na kayo, gagamitin ko sa yung Bible, naiwan ko yung asalamin nandun sa pool. Sabi dito, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith, have been shipwrecked. Naiingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagabag tungkol sa pananampalataya. So, ang ating mga kapatid, hallelujah, ay tungkol sa pananampalataya. Hallelujah. At alam natin na maraming tao ngayon ay nanampalataya. Diba? May paniniwala, ngunit mayroon din sinasabi ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Diba? Ngayon, marami tayong mga bagay na dapat matuklasan. Ngayon, ang tanong dito mga kapatid, saan ba natin may i-apply ang pananampalataya? Diba? Saan natin pwedeng gamitin ang pananampalataya? Ito ba pwede natin gamitin sa tao? Pwede ba natin itong gamitin sa mga hari? O saan ba natin pwedeng gamitin ang pananampalataya? Sabi ng ang pananampalataya mga kapatid, hallelujah, ay nangangahulugan ito, maraming mga pagpapaliwanag. Faith is yung belief, pagtitiwala, pananampalataya, at pagtitiwala. Diba? Saan natin makikita, saan natin pwedeng i-apply ang pananampalataya? So in the book of Psalms, 118 verse 8, hallelujah. Di ba? Ang isang ibig sabihin ng pananampalataya or faith ay pagtitiwala, trust. So sabi dito, hallelujah, in the book of Psalms, hallelujah. Hanapin mo na natin. 118. Sabi dito, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So doon natin ito i-apply sa ating Panginoon. Sabi dito, it is better to trust. Lalong mabuti ang mananlong sa Panginoon
kaysa magalak ng tiwala sa tao. So, ang pananampalataya ay hindi mo pwedeng gawin o i-apply sa tao. Sa 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in friends. So, mga kapatid, lalong mabuti ang mangalong sa Panginoon kaysa magalak ng tiwala sa mga pangulo. So dito mga kapatid, isang katanungan, kaya nga, saan natin pwedeng i-apply? Kung minsan, haleluya, hindi natin napansin na ang pananampalataya natin ay naiuwi doon sa tao. Nagtiwala ka sa tao. Nag-trust ka doon sa tao. Nabibigo ang tao kapag nagtitiwala siya sa kanyang kapwa-tao. Kaya mayroon yung verse na nahanap ko, yung sabi doon, sumpahin ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Galatia 1:8, hallelujah. Pakiano, sister, hallelujah. Kaya nga, sinasabi dito, ang faith ay hindi mo pwedeng i-apply sa tao. Hallelujah. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin pinapangaral sa inyo ay matakwil. Hindi yan. Hindi yan. Basta yung meron yan, nakalimutan ko lang yun, nasa kasulat yun. Oras naman na trust ka din sa Old Testament. Jeremiah, Old Testament. Yun. Kaya mga kapatid, hallelujah, ang ating pananampalataya ay doon lamang natin i-apply sa Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang isip at ang puso'y humihiwalay sa Panginoon. Lumalayo sila sa Panginoon. Nakikita natin? So napaka-importante ang pananampalataya. Mga kapatid, hallelujah, ang pananampalataya ay hindi natin pwedeng gawin kung kanino man, kundi sa ating Diyos lamang. Tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Kaya ating makikita, hallelujah, in the book of Luke chapter, hallelujah, chapter 1 verse, hallelujah, kung di ako nakamali. Luke chapter, hallelujah. Luke chapter 1 verse 37, hallelujah. Ito'y kausap ng anghel, ang si Mary, hallelujah. Kaya nagtanong sa Mary, hallelujah, sabi niya, hallelujah, wala pa daw siyang yung wala pa siyang nakilalang lalaki, pero sabi ng anghel, hallelujah. For with God nothing is impossible, sapagkat walang salita na mula sa Diyos na hindi may kapangyarihan. Kaya dito natin makikita mga kapatid, hallelujah, nang marinig ni Mary itong salita ng anghel, naniniwala siya sa anghel. Diba? Naniniwala siya sa anghel. Kaya nga, faith coming by hearing, hearing by the word of God. So dumarating daw ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo ay naparito dahil nakarinig natin ang salita ng Diyos. Diba? Pero bakit sa pakikinig natin nagkaroon tayo ng pananampalataya? Pero yung mga apostol, nagtanong sila ang mga apostol, sabi ng apostol, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, hindi lang tayo nangihingi ng isang bagay. Maraming bagay tayo hinihingi. Kaya, dapat marami tayong hinihingi sa pamagitan ng pananampalataya. Diba? Nangihingi ka ng kagalingan. Nangihingi ka ng pagpapala. Nangihingi ka ng halimbawa yung makamit mo, yung gusto mong maabot, hallelujah, sa pag-aaral. So marami tayong hinihingi, mga kapatid. Kaya, hindi tayo nanatili sa maliit na bagay, kundi mag-increase ang ating pananampalataya sapagkat maraming kailangan ng pananampalataya. Gaya ng isang sabi, rapture of faith. Ito ba'y dumating na sa atin? Maraming hindi pa natin nalinawan ang mga bagay na yun. Marami tayong hiningi tungkol sa pananampalataya at tungkol sa pagkakilala ng ating Diyos. So, ngayon, kung hindi natin nakikilala ng lubusan ng Diyos, maaaring ang ating pagtitiwala, yung pananampalataya natin, ay nagiging malabo. Bakit? Hindi mo lubusan kilala ang Diyos. Diba? Gaya ngayon, may karamdaman tayo. May mga nagtitestimony, mga bagay na tinutun sila ng Diyos. Ganito, may testimony ako sa inyo mga kapatid na ito'y karanasan namin. Sabi ko,
Nanalangin kami sa Panginoon. Panginoon, gusto namin na makita ang iyong mga kamay, bukas ang mga pagpapala, magpadala ka ng mga customer sa aming paninda na tangkilikin ang aming mga paninda. Andi nandun ako sa likod, narinig ko isang babae, sabi niya, pumunta talaga ako dito kahit malayo sa amin. Kasi dito talaga ako bibili. Narinig, nang dumating sa akin kaisipan, ito yung panalangin ko. Di ba? Answer prayer ang Diyos. Tumutugon ang Diyos. Sabi ko, Panginoon, pinanghawakan namin ang aming hinihiling sa iyo na ikaw ay God provider. Nanampalataya kami. Kaya nung marinig ko ito yung babae, ito pa nagalak ang aking puso. Bakit? Sabi niya, malayo kami. Kita niyo? Malayo kami. Pero pumunta talaga kami. Dito ako bibili sa inyo. God, ang Diyos ay nag-provide ng customer. Yun ang aming panalangin. At doon, nakita ko ang kamay ng Diyos na nagpo-provide. See? Sa aking natural na mata, hindi ko nakita ang kamay ng Diyos. Pero the eye of understanding, nakita ko ang kamay ng Diyos. Kita niyo? Nakita ko ang Diyos, kamay ng Diyos. Kasi sabi ko, Panginoon, makita ko magbukas ng pintuan ng mga kamay ng mga pagpapala. At yun ang aking narinig. Personally, narinig ko. Na ano pa kalayo ko kaya, naglalak ang aking puso. Kaya kung ngayon tayo mga maring ang Diyos ay nakahalubilo na natin, or nakausap natin, or naranasan natin siya, pero hindi natin na-identify. Bakit? Maring nagkulang tayo sa pag-unawa sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay tagapagligtas. Ang Diyos ay provider. Kita niyo? Yung Diyos, marami siyang katangian. Ngayon, kung may kailangan ka at may nagbigay sa iyo, maraming tao ang nakikita mo. Pero kung ikaw ay mayroong matang spiritual, nakikita mo ang Diyos ay nagbigay sa iyo. Tao ang nakikita mo, pero sa mata mo, tao lang yun. Pero kung ikaw ay matang spiritual, makikita mo ang Diyos ay kumikilos at nagpo-provide sa ating mga pangailangan. Ganyan mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi napaka-easy na makamit mo ang isang bagay. Gusto mo kamitin yung bagay na yun? Hallelujah, ating masahin yung babae, hallelujah. yung babae na inagasan, hallelujah, ng 12 years. Makikita natin yun sa ano ba yun? The book of Hallelujah. Matthew, hallelujah. 9:21. Matthew 9:21. Sabi ng babae, hallelujah, sapagkat sinabi niya kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Sabi ng babae. Pero itong bagay na ito mga kapatid, hallelujah, sa Mark, andun yun sa Mark na sinasabi din doon sa Mark, nang marinig ng babae nito, si Jesus na nagpapagaling, ay yun ang sinasabi niya, ito yung sinasabi niya, kung mahipo ko lang, sabi niya, sapat sinasabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Mahipo ko man lamang. At totoo nga mga kapatid, nahipo niya ang lalayan ng ating Panginoon at siya'y gumaling. Pero batid niyo ba sa dami ng tao, kung nakita niyo yung mga Nazareno, ang dami-dami ng mga tao nagsisiksikan, itong babaeng ito ay 12 years. Palagay niyo ba kumplito ng lakas yun? Hindi siya kumplito ng lakas. Mayroon na siyang kahinaan nun. Pero nakipagsiksikan siya doon sa tao. Diba? Ang pagkipagsiksikan mga kapatid, kung ating inaturalize na mga pangitain, ay hindi na baka simpleng pakipagsiksikan doon. Hindi niya nahipo ng easy yun. Na madali lang, pagkaroon parang halos katabi lang, nahipo na kagad. Nakipagsiksikan yung babae mga kapatid. Ibig sabihin, nakipag-tistal ka siya hanggang sa mahipo niya yung laylayan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, dagagwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa Kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na iyon.
Kita niyo mga kapatid? Pero nasaan ang Panginoon ngayon? Na mahipo sa ito, nakita niya ang Panginoon. Nasaan ba ang Panginoon ngayon? Maring ngayon ay meron tayong mga karamdaman. Paano ba tayo gagaling? Eh, itong babae, nakita niya. Sabi niya, kung mahipo ko lang ang laylayan, narinig niya ang ating Panginoon, gagalingin ako. Pero tayo ngayon ay maaaring may nakaranas tayo ng mga karamdaman. Hallelujah. At mayroon tayong pananampalataya na narinig natin na ang Panginoon ay magpapagaling. Ngayon, mga kapatid, saan tayo hihipo? Kundi sa salita ng Diyos at sa panalangin. Prayer is there's a power to heal. Mayroon pa mga kapatid. Maraming mga bagay na nagbibigay sa atin, hallelujah, ng tugon sa ating mga pangangailangan. Sapagkat ang pananampalataya mga kapatid, hallelujah. Anong sabi na po ng Hebrew, hallelujah? Hindi ko nang kamali. Faith is a substance of things. Sabi doon, Hebrew chapter 12, at hindi ko nang kamali. Ay, 11 yan? Now, faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, faith is a substance of things. So, yung kapanatagan, hallelujah. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Ngayon, kung mayroon tayong pananampalataya, maaaring panatag ka. Yeah? Hindi ka maaaring panatag. Ang ibang tao, hallelujah, kagaya nung nagtaas ng gasolina, balisan-balisa, mayroon nagpagas kami na ang dami. Di ba? Mayroon ng dalang galon, nabalisa sila. Bakit? Ay, iniisip nila mauubusan. But tayo, sabi dito, faith is a substance. Yung iba, nabalisa, bumibili ng lagayan doon. Di ba? Nababalisa. Pag ikaw anak ng Diyos, alam mo na kung saan ka pupunta. Hindi ka nababalisa sa pangangailangan natin. Balisang-balisa ka na. Wala na. Nakikisama ka doon sa pagsiksikan. Huwag kang magipagsiksikan. We have faith. Lumapit ka sa pananampalataya. Kaya nga, ang iyong kapatid, nagkaroon tayo ng karamdaman. Sabi ko, ayaw ko na bumalik doon sa ospital. Kasi naguguluhan ako, daming turok-turok, daming ano. Nananakit na yung kamay ko sa katusok ng ano. Pero sabi ko, ayaw ko na bumalik. Malakas yan sa akin. Ayun yung aking pinanghawakan. Lord, magagawa ko magpagalingin ako. Magagawa. Kaya nga, faith is a substance of things. Diba? Dito tayo tutungo. Nawalan kami ng tubig. Ang iba, balisan-balisan, pumipila doon sa bibiro. Ay, hindi ako pumipila doon. Alam ko. Hindi na ako ito kahirap. O iba, hindi na natutulog. Talagang nag-iipon. Pero sa atin, ang mga anak ng Diyos, hindi na nababalisa. Mayroon akong kulong-kulong dagat. Simple lang, di ba? Dala ko lang urukan ay lang balde tubig doon. Tinugulo naman, hindi ako. Ano na yung bagay kaya sabi nga ng Biblia, di ba? Bago kayo umihili sa Panginoon, alam na ng Diyos ang iyong kailangan. So yun yung napakaganda ang ginawa ng Diyos, di ba? Ang ganda, nawala kami tubig. Balisan-balisan na, hindi na sila na ano. Ay, hindi ako nababalisa. Sapat alam ko, may pagkukunan. Alam ko, meron akong Diyos. Meron tayong pagkukunan. Kaya alam mo yung ibang pananampalataya. Isang salita lang. Kaya naalala ko si Brother Ryan, one word is enough. Ito na. Itong pananampalataya ay napakalaking impact ito mga kapatid. Pero napakahirap ito natin kamtin. Di ba? Maaaring nawawala tayo sa linya nawawala tayo sa balance. Pero kapag na-sureball mo ang pananampalataya, substance is faith. Wala ka talagang ibang ano. Dito ka lang talaga manatili. Dito ka lang ano. May mga evidensya rin. May mga bagay na katunayan na ipinapakita ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya hindi na, ano, nagdaanan ko sila, nakapila doon sa may mga truck ng bumbiro. Ako puno-puno, ito lang, simple lang. Wala doon yung precious.
Alam na ng Diyos eh. Dinugo na ng Diyos eh. Pero tayo lang yung mga kapatid, hallelujah. Mayroong mga bagay na mahirap natin. Pero bagay na makakamit natin, hallelujah, kapag tayo ay nagsusumiksit sa Panginoon. Huwag na tayo lumayo. Kaya sabi ko, Panginoon, hallelujah, napagod na ako, panay takbo, panay biyahe, init. Napagod na ako. Matagal din hindi ko yung hinihingi eh. Bigyan mo naman namin kahit hindi mo sinasaktat lang ba may pagkakailangan. Hindi ko expected na dumarating ang bagay niya. Ginagamit naman ang ating mga kapatid sa Panginoon. Kaya, sabi ko, nakikita ko ang Diyos. Kaya kung kayo ay hindi pa nakakita sa Diyos. Kaya maraming, sa Biblia, maraming tao na against sa Biblia. Sapagkat sabi dito sa Job, sabi niyo, si Jacob pala, nakita ko ang Diyos na mukhaan. Pagdating doon sa John, sabi na, wala pang tao na nakita kailan naman sa Diyos. So litong-lito sila doon. Nalilito sila kasi siyo, nakita niya ang Diyos. Pero yung pagdating sa John, chapter 1 verse 85, nasabi na, luman kan si God, wala pang tao nakita sa Diyos. Meron pang tao? Pero kapag ikaw spiritual man, makikita mo ang Diyos. Pag natural man lang ang ating kaisipan, hindi natin makikita ang Diyos. Hindi ka talaga makita. Kaya sabi ni Jacob, ito si Jacob, kapatayin na siya ni Esau eh. Kaya siya napunta doon kay Laban, pero pagbalik niya, si Esau, ang ganda ng pagkaitubo niya. Kaya nung nagbigay siya ng mga tupa ay mga hayop doon kay Esau, ay tanggapin ni Esau, pero sabi ni Jacob, tanggapin mo ito sapagkat nakikita ko ang mukha ng Diyos sa mukha mo. Ano ba ang Diyos? Kaya sabi, ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay dakila. Marami kasi ginagawa ng Diyos kung ating yung emphasize ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay ilaw, ang Diyos ay merciful, ang Diyos ay makapangyarihan. Yun ang yan doon. Kaya nakita ni Jacob, sabi niya Jacob, tanggapin mo ito sapagkat nakita ko ang Diyos sa mukha mo. Yung mercy, hindi na siya pinatay ni ni Esau ba yun? Si Esau, yung kapatid ni Jacob. Hindi siya pinatay. Galit na galit din sa kanya kasi inagaw yung birthright, saka yung paspas. Kaya galit na galit si Esau, pero nung bumalik siya, binabalik siya ng Panginoon, makikita ni Jacob yung mukha ng Diyos sa mukha ni Esau. Wala na doon yung galit. Wala na doon yung sama doon kay Esau sa kanyang kapatid. Kundi habag at kapayapaan. Kaya sabi niya, nakikita ko yung Diyos sa mukha mo. Kaya, sinasabi natin mga kapatid, nakasalusan mo na ang Diyos. Maaring nakamayan mo na ang Diyos. Maaring lahat ng iyong pangangailangan tinugunan ng Panginoon, hindi mo pa rin nakikita, hindi mo pa rin nakikita ang Diyos. Kapag natural man ang ikaw ay natural na tao, hindi mo talaga makikita. Kaya kailangan natin na isnilang muli, di ba?